troll. Troll ang tawag sa mga taong malisyoso ang paggamit sa internet. Itinuturing nilang katuwaan ang paninira, pang-iinis, panlalansi, pananakot, at pananakit sa mga taong nakakasalamuha nila sa social media. May mga troll na binabayaran para sadyain ang mga ito, lalo na kapag panahon ng kampanya, krisis, o kapag may anumang issue o pangyayaring mahalaga ang magiging implikasyon sa hugis ng pampublikong opinyon. Para magawa ang kanilang mga layunin, gumagamit sila ng maraming account. Nagbibigay ito ng ilusyon na marami ang naniniwala o gumagawa sa kanilang mga sinasabi. Itinuturing nilang tagumpay kapag may mga aktwal na taong nag-uulit o nagpapakalat ng kanilang mensahe. Kasama sa kanilang estratehiya ang pang-iinsulto at pagbabanta sa mga nagpapahayag ng taliwas sa kanilang sinasabi. Gusto nila manahimik na lang ang mga posibleng kumontra sa kanila at mapigilan ang pagkalat ng iba pang paraan ng pagtingin o pag-unawa sa isang issue. Inaatake din ng mga troll ang mga tao o institusyon na mapagkukunan ng mapagkakatiwalaang impormasyon. Kasama sa madalas nilang target ang mga journalist, leader ng relihiyon, doktor, guro, mga eksperto, at mga miyembro ng oposisyon. Mahalagang bahagi ng pagiging troll ang pagkatha at pagpapakalat ng maling impormasyon. Gumagawa sila ng mga peking balita, imbentong kwento, o kaya pagdagdag bawas sa totoo. Maraming troll ang mahusay sa pagkuha ng tiwala ng mga gusto nilang lansihin. Sumasali sila sa mga usapan tungkol sa mga espesipikong interes, gaya ng showbiz, sports, mga palabas sa sine at telebisyon, at iba pa. May iba naman na nagpo-post ng mga patawa o kaya inspirational na content sa social media para makakuha ng maraming followers. May iba pang nagpapanggap na nasa kaawa-awa o kahanga-hangang sitwasyon para makakuha ng simpatsya. At kapag nahuli na nila ang atensyon at tiwala ng marami, sa kanila isasakatuparan ang kanilang maitim na binabalak.